so live na naman po tayo. Okay, gusto ko muna kayong batiin ng magandang araw, magandang gabi, saan mang panig kayo naroroon. This is your host, Trixville 11, na maghahatid naman ng ito, press conference. Actually, this is a press conference of Kong Gutierrez. Ba? Makikita na rin naman, I forgot the name. Pero ito, umpisahan natin at magkomento tayo. Okay? So, play natin yan. Super Typhoon Pipito. And we hope that your loved ones are safe and secure. And we pray also that there will be no more destructive weather disturbances in the coming months. Today, I'm honored to introduce our distinguished speakers. We have House Deputy Majority Leader and La Union 1st District Representative Francisco Paulo P. Ortega V, and House Committee on Basis Conversion Chairman and Zambales 1st District Representative Jefferson J. F. Conghon. Before I give our guest to everyone, sir, can you please deliver your short opening remarks? Okay, so this is Congressman Conghon, Jefferson Conghon, and si Congressman Francisco. Okay. Naimbaga-bigat tayo amin. Magandang umaga po sa ating mga listeners, mga kababayan natin for today's press con. Sana po lahat okay. Sana po safe at wala naman po masyadong natamaan nung nakarang. Medyo malakas po yung huling bagyo natin. Morning. Good morning po sa inyo lahat. Thank you. Let's start with Mela Lismoras from PTV4. Hi, good morning po mga kong. Unahin ko lang po, kumustahin ko po sana yung naging epekto ng bagyong Pepito sa inyong mga distrito. I understand yung La Union umabot pa sa signal number 4, yung nakataas sa inyo. At kumusta po yung relief efforts yun nga sa La Union at sa Zambales? Thank you po. Yung sa amin naman, medyo malakas yung hangin, signal number 4. Medyo marami lang nag-early evacuation naman kami, tapos naka-preposition naman ng mga relief packs, of course, from our partners sa DSWD, saka yung mga personal din po na binigay natin na tulong. Although parang mas malakas, mas na-feel nila yung effect ng nakaraang bagyo dahil mas malakas yung ulan. Mas mahangin lang ng konti ngayon. So far, sa district ko, parang wala pa namang casualties na na-report. So far, so good. Sana nga po kung pwede lang bawasan yung bagyo dahil medyo dire-diretso po tinatamaan ng yung upper yung northern part ng Luzon. So yun lang naman po from my end. Actually lahat naman kasi nakakalungkot nga na sunod-sunod yung naging bagyo na sumalanta dito sa ating sa ating bansa. Pero hindi naman po nagpapabaya ang ating administrasyon. Talagang ginagawa ng ating presidente sa tulong ng ating hindi naman siya nagpapabaya, kaya lang kanilang magagawa para tulungan yung mga nasalanta, lalong-lalo na sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, ngayon sa Catanduanes. So sa tulong po ng Kongreso, kanina po may lumabas na 24 na trailer trucks na mga relief goods para pumunta sa mga nasalanta ng bagyo. Kasama na rin po dito yung 750 million na ipinamimigay na AICS ng ating gobyerno para sa mga higit kumulang na 150 na pamilya. Alinsunod ito sa utos ng ating Pangulo sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez na kailangan tulungan, huwag pabayaan ng mamamayan, lalong-lalo na yung nasalanta ng bagyo sa Kabikulan. It is our way of showing na the administration of President BBM hindi nagpapabaya at talagang tumutulong sa ating mamamayan. Lagi namang may And of course nga pala, dun sa mga lugar na yon, magkakaroon din ng BSPF dun sa mga lugar, mini BSPF dun sa mga lugar na kung saan tinamaan ng BPSF pala
doon sa lugar na tinamaan ng bagyo. Sabi ko, ano yun? Okay, and about naman po sa mga hearing dito, kumustahin ko lang po sana kung matutuloy yung hearing ng good government and public accountability at ano pong masasabi nyo na sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang interview na hindi siya dadalo rito kahit na nag-serve din personally nung Quadcom, nag-serve din ng committee secretary sa kanya ng invitation sana. Ano pong masasabi niyo? As the Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nakakalungkot nga na hindi pupunta ang ating Vice President dahil marami siyang dapat na ipaliwanag tungkol dun sa mga nangyayari. At syempre kailangan ding umattend yung mga pinatawag ng House. Sa totoo lang, gusto na rin naming matapos yung investigasyon ng Blue Ribbon sa committee na ito para makapag-file na rin kami ng committee report. At sa katunayan, dahil sa gusto nga nating matapos na yung hearing sa committee na ito, kami sa Blue Ribbon Committee at saka sa Quadcom, aming binibigyan na importansya na kailangan dumating yung mga ipinatawag natin. Lalong-lalo na pati yung mga pumirma ng mga acknowledgement receipt. So nag-usap-usap kami, voluntaryo, na magbibigay kami ng pabuya ng 1 million pesos sa kung sino mang makakapagsabi o makakapagbigay ng impormasyon kung sino si Mary Grace Piatos. Okay, so gustong-gusto na ng mga congressman dito sa Quadcom na matapos na. Kaya lang, etong mga nasa Office of the Vice President, lalo na yung kanilang Pangulo dyan, inaantala. I mean, ito opinion ko lang. Ang opinion ko, kaya nila inaantala kasi di ba nga may palugit sila doon sa COA para sagutin. Pero di ba may mga ano na nga yan. Kaya lang inaantala nila, they are postponing it. Kasi alam naman natin, justice delay, justice denied. So parang sa akin lang po yun. Opinion ko lang. Kaya nila inaantala para iwas lang yun. Diba? Kasi malapit na yung umpisa ng campaign. So I think, iwas lang. Kaya kung saan-saan pinapapunta yung mga supposed to be yung mga testigo, yung witnesses and resource person. Kasi kung gusto nilang matapos kaagad-agad, nakipag-cooperate na yung mga yan. Kaya lang, para sa akin, merong pinagtatakpan at merong itinatago. Opinion ko lang po yun. Tuloy natin. So, kami sa committee ng Blue Ribbon at saka sa Quad Committee, nagboluntaryo kami na mag-produce ng 1 million kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos at least para maka-attend siya sa hearing. Okay, so imagine, yan na, tignan natin, 1 million, nag-produce sila ng 1 million para lang makapagbigay ng information about Mary Grace Piatos. Wow, tumataginting na 1 million para lang makakuha ng informasyon about Mary Grace Piatos. Okay. Sana nga madala yang lang naman nila. Napakadami na pong imbitasyon lalo sa mga sumusunod naman po sa ating hearings. We've been lenient enough, nabigay na po imbitasyon, meron na pong mga orders for the resource person. So nag-aantay pa rin po tayo. We've shown that the House has been fair and the committee has been doing its job with lahat na po ng klaseng diligence binibigay naman po namin sa respeto. So it's about time na they attend and they explain ito pong mga anomalya na nangyayari. Itong sabi nga ni Congressman Jay, sama mo na rin si Chippy McDonald. Kasi sino pa ba yung mga fictitious na tao na mention niya? Siyempre, yung pinakasikat, si Mary Grace Piatos na
patuloy po nating hinahanap para mapaliwanag po yung mga acknowledgement receipts na Yung potato andyan chips. na po na, kumbaga nag-trending na yun. So, but again, the committee is doing its work. Tuloy lang po kami kasi gusto na rin po namin na Hello, Merry Christmas. matapos na rin yung investigasyon at patapos na rin po ang session namin. May mga ilang araw na lang po. In addition, napaka-importante kasi na maipakita natin kung sino ba talaga yung mga taong tumanggap ng pondo o pera galing sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kasi sinasabi ni VP Sara na peke daw yung mga acknowledgement receipt na ipinakita sa hearing. Itong mga acknowledgement receipt na ito galing po ito sa ng kanila Commission on Audit, Diba? At sinabi nga ng Commission on Audit na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. So paano mo sasabihin na ito ay mga peke? Ang pondo ay nagastos ng 11 days. Teka lang. So ibig sabihin kung sinasabi mismo ni Vice President Inday Sara Pusit na fake yung mga acknowledgement receipt, saan ba galing yung mga yon? Di ba? Sa kanila din. So siya na rin yung sasabi na ang mga receipt na produce nila ay mga peke. Di ba? So it's coming from the horse's mouth. Tuloy Mas natin. ano pa yan? Mas mabilis pa. Sabi nga natin, kung si Napoles, 60 days niya naubos yung pondo. Ito, 11 days lang, no? So, kinakailangan talaga natin, yan yung kahalagahan na malaman natin kung ano yung katotohanan at napaka-importante na yung mga tao mismo na tumanggap ng pondo, pumirma sa acknowledgement receipt, makausap din at makausap at umattend ng hearing. No? At isa na nga dito, si Mary Grace Piatos. Kaya nga nag-usap-usap kami ng mga miyembro ng Quad at saka ng Blue Ribbon para mag-come up ng 1 million para ibigay kung sino man ang may alam ng kinaroroonan ni Mary Grace Piatos. Opo. Kung quick follow-up lang po about dun sa good government hearing, may balita rin po ba kay OVP Chief of Staff Yusek Zuleika Lopez? Kasi sa letter niya ang kanyang balik November 14. Are we hoping na sa next hearing natin ay makakadalo na siya? Do we have a new invitation na sent to Yusek Lopez office? So, Yung reply letter naman niya nandun na she indicated na she will be back sa yung oras na na-mention mo, sa 14. Pero kailangan niya pong i-honor yon kasi napakahalaga niya po sa mga hearings na to, no? Kasi siya po ang nagre-release mas marami po siyang masasagot na importanteng mga katanungan and hopefully she would shed light dito sa mga anomalya na nahanap po ng Good Government Committee. Salamat. Ang balita ng committee is dumating na siya. Actually, November 14, ang balita ng ating committee, dumating na siya. So, ini-expect natin sa Wednesday, attend siya. Dahil nga nakatanggap na siya ng subpoena, no? So, ini-expect natin na susunod siya sa imbitasyon ng komite at magpapakita na at least para magbigay linaw patungkol dun sa paggastos ng Office of the Vice President ng kanyang confidential fund. Kung dumating na, ibig sabihin, briefing muna. Diba? Binibrief nila o tinuturuan kung paano sumagot. Sana lang wag sumagot na kagaya ng kanyang amo. Diba? Na I forgo my rights, blah, blah, blah. So, sa COA, tapos yung COA, pagdating ng nasa COA, hindi rin maipaliwanag. Diba? Thank you. Next question from Cap Forbes from Radyo Pilipinas. Sirs, good morning po. Meron pong recent na statement si Senator Win Gatchalian regarding po doon sa
panukalang pondo ng Office of the Vice President. Although inapprove sa plenary yung budget na inadopt ng plenary yung budget na binigay po ng House of Representatives na yung version, plano daw po nila na dagdagan daw po yun dahil marami daw pong humihingi ng tulong sa Vice President and yung dagdag na pondo na yun is gagamitin po pantulong naman daw. So ano po yung reaction ninyo doon? Hindi ko alam, parang paiba-iba yung statement kasi before they told the House na bahala na po ang House of Representatives saka Senate dun sa kumbaga dun sa hatol dun sa budget nila. Pero ngayon parang nag-iiba yung statement and yung sa tulong naman po, nakaset up naman po yung regional agencies natin eh. So may iwasan pa nga na may duplication pero paiba-iba nga ng statement eh, parang siguro sinusubukan nilang ibudol-budol yung mga iba diyan para ma-confuse, para ewan ko kung gusto nila na maawa sa kanila o genuine na humihingi ba sila ng tulong. Ang hirap na rin kasing paniwalaan dahil yun nga, parang budol-budol statements na naman eh. So ayoko naman pong pangunahan ang ating mga kasama sa Senado pero alam naman po nila maghimay ng budget parang dito po sa Congress. Nakita po natin na hindi maipaliwanag po itong mga programa na nilatag nila dito sa House of Representatives. Anong nakita namin na hindi maipaliwanag? Wala naman pong gusto magpaliwanag. Wala naman pong kaukulan na sabi nga nila, ika nga, resibo. Wala pong resibo na makita. Ano naman ang gagamitin mong rason para ituloy yung budget na yun kung underutilized siya o hindi man lang nagamit ng maayos. Exactly. In addition sa sinabi ni DML Ortega, no? Syempre kailangan ng transparency and accountability sa lahat ng budget at pondo na ibinibigay ng ating pamahalaan. Nakita naman natin ngayon yung pag-iwas ng opisina ng Office of the Vice President, ni Vice President Sara, sa accountability and transparency kung paano nila ginagamit yung pondo. So paano pa natin sila pagkakatiwalaan? Yung 700 plus million na ibinigay ng Kongreso at saka ng Senado sa kanya, tingin namin is tama na yon. Kumbaga enough na yon para makapagpatakbo ng kanyang opisina. Kasi nga paano mo pagkakatiwalaan kung hindi niya mai-account yung pera na ipinagkatiwala sa kanya ng ating mamamayan. Sa bawat pera na ibinibigay, pinagkakatiwala natin, kailangan talaga ng transparency. Ayaw na natin na magkaroon, sabi nga ni DML Paulo, ayaw na natin magkaroon ng iba pang Mary Grace Piatos at Chippy McDonald's sa mga liquidation report at saka sa acknowledgement receipt So I think binibigyan na natin, kumbaga tinutulungan na rin natin si Vice President Sara para makaiwas din sa katiwalian at anomalya na kinaharap niya ngayon. So, sir, would you agree po na parang merong disconnect doon sa side ng Senate na gusto nilang ibalik yung pondo ni VP Sara para makatulong siya, pero meron ding nagpapanukala na bawasan yung akap na nakita naman natin na marami po yung natulungan? Ang problema kasi merong duplication ng responsibility. Naandyan naman na yung ating mga Department of Social Welfare, ang ating DSWD, naandyan na yung ating DOLE, na talaga namang may mandato na tumulong sa ating mamamayan. Ang nakita naman natin sa konstitusyon, ang opisina ng Vice President is may mga may mga responsibilidad na nakalagay diyan, At wala naman diyan, hindi naman responsibilidad ng opisina ng Vice President na magkaroon ng pondo, lalong-lalo na pagdating sa mga AICS, tupad at kung ano-ano pa, ito ay responsibilidad ng DSWD at DOLE. So, yung akap naman, nakita naman natin na maraming natutulungan, maraming nabibigyan na ayuda sa ating mga kababayan. Sana wag itong bawasan, bagkus ay dapat idagdagan pa para at least mas marami tayong matulungan na sa ating mamamayan.
Okay, kasi sa akin lang, opinion ko lang po, kung duplication na yan, mas prone sa corruption yan eh. Kasi pwedeng pwedeng hihingi sila doon sa mismong ahensya na may ginagawa na yon, tapos ipangalan na naman under sa Office of the Vice President. Pwede pong mangyari yun, kagaya nung yung YSL ng AFP, di ba? Hindi naman sila nagbigay ng kahit singkong duling. Pero anong nangyari? 'Di ba? Nanghiram sila ng recertification para lang to justify na may gastos. Buti na lang meron tayong ganitong Quadcom. At least na tawag nito, nabubusisi yung mga yan. What if wala ito? So ibig sabihin na gasto na lang 'yon ng wala, nang hindi nalalaman ng taong bayan. Pera po ng taong bayan yan. Kaya nga, nagpapasalamat din, meron tayong Quadcom or kahit na, kasi sinasabi nga nilang Quadcom para durugin. Para sa akin, maganda ito kasi nga, nakikita natin kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. That is taxpayers' money. And then, dito, parang nabubuladlad yung mga katiwalaan na ginagawa ng hindi lang naman ng ibang ahensya. Ang sabi nga nila, bakit yung Office of the Vice President lang ang binubusisi? Kasi ito yung nakita na ahensya, or ito yung nakita dito sa budget, ito yung nakita na maraming mga disallowances na kailangan nilang ipaliwanag. Doon sa ibang naman, kagaya doon, may nagsabi nga na, bakit doon sa Office of the President wala? Kasi madali nilang pinalusot daw. Well, kung wala namang nakikitang disallocations or mga ganyan na fake yung mga resibo eh. So ibig sabihin mas transparent ang mga gastos sa Office of the President kaysa dito sa Office of the Vice President. Ito lang naman ang sa akin. Kapag nasagot nila na ipaliwanag nila, okay lang 'yon, 'di ba? Ang hinihiling lang natin is ipaliwanag nila ng very transparent lahat. Kasi wala naman tayong reklamo kung makikita natin totoo at hindi fake or hindi huwad yung mga resibo or kahit ng mga acknowledgement. Ganun lang naman eh, di ba? Yung maipaliwanag na totoo, yung mga pinagkagastusan na hindi parang panakip lang, ganon. Yun lang naman. Thank you. Dagdagan ko na lang ng konti. Go ahead, sir. Kami kasi lalo kami nila Kong Jay. Siyempre nasa district kami as compared sa national scale. We are national officials or personalities, but we are on the ground. Nasa distrito po kami. At matagal na po to. Konsehal pa ako. Siyempre, bakit po yung mga ating ibibigay na sa beneficiaries, puro yung mga poorest of the poor, hindi naman po sa pagsasantabi sa kanila. Pero marami po tayong trabahador sa ka-workers na talagang sakto lang yung kinikita nila. And the lower middle class, talagang na-address po ng AKAP yung concern nila eh. Sabi ko nga po pag nasa ground ako, di ba pag binibigyan ka ng AKAP parang comforting, parang nabibigyan ka ng temporary na relief. Hence, yung acronym na yun po talaga ang nagagawa para sa ating mga low-income earners. Iba po yung nandun ka lang po kasi sa taas, iba yung nandun ka nasa ground na nakikita mo yung actual, lalo po sa mga select na sector na yan, mga grab drivers, mga dicer, yung mga delivery boys, delivery men and women, nararamdaman po nila yan kasi minsan po yung AKAP na yun, bayad na po yung bayad nila sa renta, bayad na po yung bills nila, may pang-grocery na sila. So malaking tulong po yung AKAP na yan. At actually para sa akin, isa sa pinakamagandang programa na nagawa ng administrasyon na to. At disservice po yan kung tingin nila dapat nilang i-cut yung programa na yan o bawasan o alisin man lang. It's a disservice to the working class. It's a disservice to the low-income earners. Thank you. Let's call on Bibian Gulia from ABS-CBN2. Good morning po. May I get your comment on the statement ni Representative Pantaleon Alvarez dito sa Quadcom hearing na inattenda ni dating Pangulong Duterte? Sabi po niya, walang mahalagang bagong impormasyon, big political dud, dapat daw po i-file na lang ang kaso kung may kaso, pero walang basis na lumabas for a case doon daw po sa nakaraang hearing. Wala din po siya doon sa mga nakaraang hearings. So wala na rin po akong i-comment kasi lagi naman po siya wala. Well,
opinion ni Congressman Alvarez yon, and kailangan nating irespeto din yung kanyang opinion. Pero nakita naman natin, no, yung mga lumabas sa hearing, mga sinabi ni former President Duterte, at least nabigyan ng pagkakataon yung mga nagrereklamo, yung may mga issue sa kanya, na harapin ang dating Pangulo ng diretso, no? Napaka-importante nito para at least mabuksan yung mga issue na kinaharap ng ating former president, lalong-lalo na yung issue sa extrajudicial killing, doon sa issue sa korupsyon at sa kung ano-ano pa, no? So napaka-importante na nabuksan ulit yung mga issue, lalong-lalo na patungkol doon sa kung ano yung mga kinaharap na issue ng dating Pangulo. Correct. So I you think agree. po, base sa hearing, may solid evidence po against the former president to file a case against him? And ano pong mga kaso ito? Hindi pa naman po tapos yung mga hearing. So talagang kailangan po nating puliduhin, no? Alam naman po natin hindi naman we're taking steps, time. pero we have to understand that all of this is in aid of legislation. So kung mayroon mang kasong mahanap or kung may kaso man na dapat ipataw, as of now the committee is taking it lightly, in the terms of yung kasi binabato nila yung word na impeachable, binabato nila yung mga kaso, pero we're taking it lightly right now sa committee kasi nga po hindi pa naman po tapos yung aming kinokondak na hearing. So mas maganda po mabuo po namin, kaya nga po inaantay namin yung mga importanteng resource person na will shed light to these hearings. Pero yun nga, patuloy po na umiiwas, patuloy din po. Baka maubusan na po sila ng ipapalusot. So, kailangan siguro mas creative na yung mga susunod nila na palusot siguro. Well, meron po tayong tamang departamento na nakakaalam at haharap, no, patungkol sa responsibilidad ng dating Pangulo. Naandyan po ang ating Department of Justice at sinabi na nga po, no, nila Secretary Rimulya, no, na tinitingnan nila kung ano yung mga kaso na pwedeng kaharapin ng ating dating Pangulo, kung ano yung kanyang responsibilidad, lalong-lalo na sa kanyang mga sinabi at saka sa kanyang mga revelasyon patungkol sa nangyari dun sa kanyang administrasyon. So sa mga kaso naman, hayaan natin na ang Department of Justice na gawin yung kanilang trabaho patungkol dito. Huli na lang po, your thoughts on the view po din ni Representative Alvarez. Ang sabi niya, Duterte should return to Malacanang in 2028. Ang sabi lang daw kasi sa 1987 Constitution, yung incumbent president lang yung hindi pwedeng ma-re-elect. Pero hindi yan dapat mag-apply sa dating Pangulo na hindi incumbent. Pwede na siyang tumakbo ulit. Ito yung gusto ko. Si Presidente po ang tatakbo ulit? Ex-President Duterte? Yes. Good luck po. Good luck daw, good luck. Kung si President Duterte ang tatakbo ulit, ang sarap ng ngiti niyo. Good luck. Okay, good luck. Kung Jay. Kung good luck. Okay, pakinggan natin ang sagot ni Kong. Thank you, ko. God Thank you, bless Vivian. daw, God bless. Next to ask question, Marian Enriquez from Channel 5. God bless daw. Good luck, sabi ni Kong Ortega. God bless, sabi naman ni Kong Gun. Ay, hindi po. Sir, your comments lang po doon sa sinabi daw po ni former President Rodrigo Duterte na ito nga. Okay, so dito na po natin tatapusin itong first part. Gawan po natin ng second part.